Thank you po. At tandaan po akong tumugon sa inyong mga katanungan. Unang tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Good afternoon, Yusek. Si Congressman Edgar Erice, sinabi niya po that he's preparing to question the 2026 budget before the Supreme Court. Pinag-aaralan na raw po nila, particularly on the existence pa rin ng unprogrammed appropriations. Kahit binawasan po, even si Congressman Laila De Lima, she's not satisfied with the move to just slash kasi para po sa kanila unconstitutional daw po itong unprogrammed appropriations. May karapatan po sila na dumulog sa Korte Suprema at tanungin kung unconstitutional ang parte na to ng 2026 national budget. So, tignan naman po natin, of course, kapag po sila nag-file ng petition, sasagot naman po ang administrasyon at tignan na naman po natin kung ano magiging resulta at magiging desisyon ng Korte Suprema. But sa ginawa pong pagre-review, pag-aaral ng Malacanang, is it confident that it can withstand legal scrutiny or even constitutionality concerns yung 2026 budget? Opo. Confident po sila na ang ginawa po ngayon na budget ay ang pinakamalinis, pinakamaayos, at ito'y para sa taong bayan. So, confident po ang Pangulo. Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may lumabas pong ulat na mayroon na naman daw umanong revamp sa cabinet. Gaano po ito katotoo? Wala pa po tayong natatanggap na anumang balita. Baka may nagpapakalat pero as of now wala po. Any update po dun sa performance review na sinasabi nyo naman dati na ongoing yun? Yes, sabi nga natin, we are making our performance at the discretion of the President. So, depende na po yan kung ano po ang makikita ng Pangulo. Pero as of now, wala po tayo nababalitaan, wala pong ipinararating na magkakaroon po ng cabinet revamp. Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, magandang tanghali. Nagsalita na po at nagbigay ng kanilang mga pahayag ang karamihan sa mga world leaders kaugnay sa pag-aresto ng US forces kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ilang world leaders kinondena at nababahala sa aksyon ng Amerika. Ang iba naman ay nanawagan ng respeto sa international laws at ang iba naman ay pabor sa pag-alis sa pwesto kay Maduro. So sa panig po ni Pangulong Marcos sa Yusek, ano po ang kanyang naging pananaw sa issue nito? Sa ngayon po ay wala po ako maibibigay sa inyong tugon at hahayaan ko po itong issue po na ito. Anyway, this is about foreign policy. Ibibitawan ko po ang tanong na ito at ibibigay ko po sa DFA at sa Pangulo. Okay, salamat. Isang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, good afternoon po. May impeachment complaint po na i-refile ng mga complainant at willing po yung Makabayan Black sa Kamara na i-endorse ito. Ano po ang reaksyon dito ng Pangulo since bago matapos ang taon ay nananawagan siya ng muli ng pagkakaisa para sa pag-unlad ng ating bansa. Ito po ba ay sa tingin ninyo makakatulong para dun sa hangarin ng administrasyon na unity at prosperity? Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala po na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon, muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero wala po ba siyang power na kausapin yung sa Kamara para naman maiwasan na ulit yung kagaya ng nangyari since parang yung impeachment against BP Sara last year, 2025, it's a failure impeachment?
failure impeachment. On our part, we cannot say that it's a failure impeachment. There's still an ongoing pending case before the Supreme Court. Well, anyway, muli sasabihin natin, ano man na mangyari po tungkol sa impeachment, yan naman po ay nasa jurisdiction po ng Kongreso, at ang kung sino man po ang magsasampa ng kaso na yan ay hindi po makikialam ang Pangulo. But muli, ulit-ulitin natin, ang Pangulo po, ang nais po niya, managot. Ang dapat na managot. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, during the holidays, hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako, may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilisang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat na maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. Marami pa po ang mangyayari at magaganap. Let Narciso, DZRH. Yusek, pahabol lang. Yung ICI po, isa na lang ang miyembro ngayon. Mag-appoint pa ba si Presidente ng mga bago members or tapos na yung kanilang trabaho? Sa ngayon ay wala pa po tayong, hindi po tayo nabibigyan ng update kung magkakaroon po ng replacement. At sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho pa rin po ang mga nasa ICI. At nandyan din po ang Ombudsman na nangako na magpapatuloy po sila at na nandyan po rin po pa rin ang enthusiasm na pabilisin ang pag-iimbestiga sa mga nasampahan na ng kaso. So, hindi naman po titigil. Kahit po sabihin natin na isa na lang ang miyembro ng ICI, nandiyan pa rin naman ang executive director, patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga. So, hindi po titigil sa pag-iimbestiga. Salamat, MPC. Balik sa iyo, Claire. Good news! Ito po ay para sa ating mga kapwa motorista mula kay Pangulong Marcos ang good news na ito. Upang pagaanin ang pamumuhay ng ating mga kababayan na gumagamit ng kanilang motorsiklo sa paghahanap buhay, libre na po ang registration ng mga custom-made top box at saddlebag na nakakabit sa kanilang mga sasakyan. Ayon sa Department of Transportation, sa pangunguna ni Acting Secretary Giovanni Lopez, tinanggal na ng Land Transportation Office ang 100 pesos registration fee sa bawat custom-made top box at saddlebag na ikinakabit sa mga motorsiklo. Pero nais pa rin ng Pangulo na masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga riders. Kaya naman nilinaw ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao na bagamat libre ang registration fee sa pagkakabit ng mga top box at saddlebag, kinakailangan pa nitong irehistro sa ahensya upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa kalsada. Malaking katipirin ito sa mga rider na pangunahing gamit ang motorsiklo sa kanilang hanap buhay.
Naaayon din ito sa 7-point policy agenda ng LTO na nakatutok sa pagtanggal ng mga hindi kinakailangang bayarin at pagpapagaan ng pasaning pinansyal ng mga motorcycle riders. At bago po tayo magtapos, mayroon pong gustong linawin ang DBM. May kumakalat na balita na maaantala o maaapektuhan daw ang salary increases at retirement benefits ng mga guro, kawani ng gobyerno at uniformed personnel sa 2026 national budget. Hindi po ito totoo. Walang tinanggal na pondo. Ang sinasabing 24 billion pesos ay hindi binawas o kinansila. Inilipat lang ito sa tamang ahensya para sa mga diretso or mas diretso, mas mabilis at mas malinaw na paglabas ng benepisyo, lalo na para sa subsistence allowance ng uniformed personnel. Buong-buo ang sahod at salary increases. Ang salary increases ng kasalukuyang civilian employees at uniformed personnel ay nasa budgets ng mga kani-kanyang ahensya. Walang delay, walang bawas, walang mawawala. Kung mayroon mang maaapektuhan, ito ay ang mga bagong papasok na empleyado. Pero, depende pa rin sa pabilis na pag-fill ng bakanting posisyon ng mga ahensya. May nakahandang pondo ang pamahalaan para tugunan ito. Hindi apektado ang pensyon ng uniformed personnel. Mananatiling buo ang pensyon. Ang mga bagong magre-retire sa optional retirement ay dadaan pa rin sa umiiral na proseso. Sa madaling sabi, walang binawas na benepisyo, inayos lang ang paglalagay ng pondo para mas maayos ang implementasyon. Mananatiling tutok ang DBM sa kapakanan ng mga lingkod bayan at sa tapat at responsableng paggamit ng pondo ng bayan. Kung may kulang at kailangan talagang i-hire na additional personnel, may nakahanda po tayong pondo sa Miscellaneous and Personnel Benefits Fund sa ating Fiscal Year 2026 GAA. Kung kailangan naman ng karagdagang pondo para sa mga uniformed personnel na sumasailalim sa optional retirement, meron po tayong nakaantabay na Pension and Gratuity Fund sa GAA. Kung ang mga ito po ay magkulang, mayroon pa rin tayong contingent fund na maaaring matakbuhan. Huwag po tayo magpalinlang, ikalat natin ang katotohanan. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.